I immediately wake up when I heard my alarm. Pagod na pagod ako at ayaw ko pang bumangon. Ngunit nakita ko ang pagpasok ni mama sa kwarto ko. Agad akong bumangon at nagkusot ng mata. Anak, Anya, aalis ako ngayon ng maaga dahil may pupuntahan kami ng tita Karen mo. Naghain na ako ng makakain mo, nakahanda na ang lahat. Dahil baka gabihin ako ng uwi, aalis na ako anak ha, mahabang sabi nito sa akin at agad naman akong tumango, mukhang seryoso ang aking ina sa negosyong gagawin niya. Naligo na ako at kumain. Pagkatapos ko naman magsipilyo ay narinig ko na ang boses ng mga kaibigan ko sa labas ng bahay kaya dali-dali akong lumabas at isinara ang pinto ng bahay. Habang naglalakad naman kami ay hindi ko mapigilan ang sarili ko na isipin ang nangyari. Kahapon, ang pagtatalo namin ni Harvey, hindi ko naman kasi akalain na siya pala ang nakabangga at dahilan upang magkaroon ako ng bad record kay ma'am. And worst, he's not sorry. Anya, kanina ka patahimik dyan ha, pagputol ni Misty sa pag-iisip ko, kahit kailan talaga ay ang daming napapansin nito. Ano ka ba Misty? Malamang iniisip ni Anya si Harvey, nag-away yata sila kahapon, hindi pa nga magjowa nagkakatampuhan na agad. Sarkastikong ani naman ni Vi, she really knows me, wala akong may tatago sa kanya. Uy hindi ano kasi iniisip ko lang yung test mamaya, namumulang saad ko habang tinitingnan sila. Si Vi naman ay nakatitig lang sa akin na tila sinisiyasat kung nagsasabi ako ng totoo, ngumiti ito at nagpatuloy sa paglalakad. Sabi ko na nga ba alam ni Vi na hindi ako nagsasabi ng totoo, I whispered on my mind. Hoy, mga bruha hintayin nyo naman ako, grabe bumili lang ako ng balot Rinig naming sigaw ni Jade, ano pa nga ba, puro pagkain lang naman ang nasa isip nito, kaya mataas ang grado niya sa cookery. Sa aming tatlo ako ang maituturing na matalino, hindi sa pagmamalaki ngunit ako lang naman ang nagseseryoso sa pag-aaral, samantalang si Misty naman ang palaging lutang. At sunod sa niya sa amin, si Vi naman, kung tutuusin ay matalino hindi lang siya seryoso, magaling din siyang kumilatis ng tao kaya hindi ko kayang magsinungaling dito at higit sa lahat walang preno ang bibig, at ang pinakahuli, si Jade ang pinakamalakas kumain. Puros pagkain lang ang inaatupag nito at walang paki sa paligid niya, ganun pa man maganda pa rin ang katawan nito. Minutes later we already arrived to our destination. Doble-doble ang kaba na nararamdaman ko. Bukod sa makikita ko si Harvey may long test pa kami. Hindi ko rin alam pero kinakabahan ako para sa magiging resulta ng test ni Harvey dahil paniguradong babagsak ang lalaking iyon. Napagdesisyonan ko na hindi tumabi kay Harvey dahil sa pamamagitan noon ay hindi ko siya makakausap at hindi siya makakopya sa sagot ko. Ang swerte naman yata niya kung pa-chill-chill lang siya at kokopya sa akin. Dumating na ang guro namin ngunit hanggang ngayon ay wala pa si Harvey. Halos nakahinga ako ng maluwag nang ilabas na nito ang mga questionnaires hudyat na magsisimula na kami. Ngunit nagsalita ito na ikinakunot naman ng noo ko. Let's wait another 30 minutes to wait your other classmates. Ano, maghihintay pa kami. Di makakahabol pa si Harvey. Bad trip naman ma'am, nakabusangot lang ang aking mukha habang hinihintay na maubos ang oras. Ayaw ko talaga na pumasok si Harvey. Naiinis ako sa kanya. I'm sorry ma'am, I'm late. Rinig kong boses ng isang lalaki. I heard a husky deep voice that is attractive to my ears. I immediately turned my head to where it came from and I see Harvey's stunning almond eyes, long nose, kissable lips, and medium-length messy hair. For a second my anger and annoyance towards that guy just disappear. Mukha pa lang niya ay tanggal na ang galit ko. Paano pa kaya kung lambingin niya ako? Napailing naman ako. Bakit naman niya ako lalambingin? I secretly pinched myself and turned my head. Ano ka ba Anya? I need to focus. Samantala habang abala ako sa pag-iisip, narinig ko naman ang boses ni ma'am kaya napalingon ako dito. Anya, hindi ba't ang dapat nakatabi mo ay si Harvey? Nagtatakang tanong nito sa akin. Agad akong napatingin sa direksyon ni Harvey at nakita ko ang maliit na ngiti nito at agad na nagseryoso. Nang magtama ang mga mata namin, I know that time my cheeks already turned red. I don't want to sit next to him, I really can't.
Ano kasi ma'am, yung sambit ko. Hindi ko alam kung anong idadahilan ko. Kinakabahan na rin ako dahil nakatingin lang sa akin si ma'am. Ma'am, may kinuha lang po siya dyan. She will sit next to me, right? Pagsingit naman ni Harvey na hindi ko inaasahan, lalong bumilis ang tibok ng puso ko at tinignan ko ang mukha nito. Bahagya itong ngumiti ng nakakaloko. Para bang inaasar ako nito, nakakairita. Hindi ma'am, pero ano kasi ma'am? Sinubukan ko pang magpalusot ngunit nagsalita na muli si ma'am. Wala nang pero anya, bumalik ka na doon, saad nito habang nakangiti, bakit parang hindi? Marunong makiramdam si ma'am, naiinis akong bumalik at padabog akong umupo sa tabi ni Harvey. Ano bang problema ng mga tao ngayon? At parang napapagtripan ako, nakita ko naman ang pagngisi nito mula sa peripheral vision ko, abat nang aasar pa talaga, tong makong na to, inirapan ko ito at naramdaman kong lumapit ito ng bahagya sa akin, lalo naman akong nainis sa ginawa nito. Galit ka pa rin, sorry na nga saad nito at tumawa ng bahagya, nang hihingi bata ng tawad. O nang aasar, ipinokus ko ang ulo ko sa harapan at kaagad naman ay may nag-isip akong kalokohan. Hinarap ko ito at nakita ko pa ang pagkagulat nito. Ngumiti ako at agad din siyang ngumiti sa akin pabalik at sa pagkakataong iyon ay pasimple kong tinapakan ang paa niya. Nakita ko ang pagdaing nito na ikinatuwa ko. Gustuhin man niyang sumigaw ay di niya ito magagawa dahil nagpapaliwanag na si ma'am, asaran ang gusto mo hindi ba? Mami lipat ka sa sakit, ako pa aasarin mo pikanin ako. Madiin na sabi ko sa utak ko. Gaman naman ang pakiramdam ko dahil nakaganti na ako sa kanya. Ramdam ko na naasar talaga ito dahil tumigil na ito sa pangungulit sa akin. Nagbigayan na ng questionnaire at lumingon ako ng palihim sa kanya upang tignan kung nagsasagot ba ito. Laking gulat ko naman nang makitang nagsasagot nga ito at tama ang mga sagot niya. Napatingin ako sa papel ko at nakita kong parehas kami ng sagot kaya agad na pumasok sa isip ko na baka ginaya niya ang mga sagot ko. Hoy, nangopya ka sa akin no? Hindi ba't sabi ko sa'yo mag-review ka? Saad ko dito ngunit sa mahinang boses lang dahil baka may makarinig sa amin. I didn't copy your answer. Tipid na sagot nito at nanatiling nagsasagot. Lumapit ako ng bahagya dito upang makita ko ang mga sagot niya at mga tama ang mga ito. Sigurado ka? Tak ang tanong ko. Aaminin ko hindi ako makapaniwala dahil nasa sagot niya ito ng tama. Yes, you told me to review right, so I did it. Napasinghap naman ako dahil sa gulat. Totoong sinunod niya ang sinabi ko. Hindi ako makapaniwala ngunit sumaya naman ako. Kung ganito si Harvey ay baka manatiling top section ang section nanin. Hindi kami mauungusan ng ibang section. Ibinalik ko ang atensyon ko sa sarili kong papel at nakangiting nagsagot na rin ako. Minsan pala ay maayos ka naman Harvey. Natapos na ang 40 minuto na ibinigay sa amin na oras para sagutan ang test. Kampanteng-kampante ako sa sagot ko. At masaya rin ako dahil natapos ni Harvey ang test. Okay class, you may now take your break time. Babalik ako mamaya para aking i-announce ang results ng test nyo. Goodbye. Pagpapalam naman ng aming guro na agad kong ikinangiti. Agad na pumunta sa harapan ko sila Vi, Jade at Misty at inaya ako na pumunta sa kantin. At pumayag naman ako. Sa sobrang saya ay niliber ko pa ang mga ito. Hindi pa rin ako makapaniwala na nag-review at sumunod talaga sa akin si Harvey. Huwag mo na isipin yun Anya. Ang mahalaga kahit papaano nabawasan na ang problema mo. Nakangiting sabi ko. Samantala nakita ko naman si Harvey na papunta sa kinaroroonan ko. Pinigilan ko ang sarili ko na ipahalata ang inis ko. Dito ngunit hindi naman ako nito. Kinulit kaya laking pasasalamat ko. Walang makulat na Harvey, sana araw-araw. Ganito, bulong ko at nakahinga ng maayos. Nag-iba naman ang mood ko ngayon, makalipas ang ilang araw ng pagiging stressed ay parang iba na ang mood ko ngayon. Lumipas pa ang ilang mga subject at oras ay
Hindi ako kinulit ni Harvey. Sobrang natutuwa naman ako dahil walang makulit at nakakainis na Harvey Valdivia na dahilan ng stress ko. Simula kasi nang pumasok ito sa eskwelahan namin ay hindi na natahimik ang utak ko, bukod sa siya pala ang nakabungguan ko. Aaminin ko na nakaramdam din ako ng konting kilig sa tuwing kinukulit niya ako na sumabay sa kanya na kumain sa kantin, pero mas nangingibabaw pa rin ang inis ko sa lalaking iyon. Kung magiging tahimik, matalino, at hindi ito makulit ay baka tuluyang magkagusto na ako sa lalaking iyon eh. Kaso hindi, napaka-moody at mapang-asar, minsan childish pa, pero ang cute niya ha, in fairness. Tahimik na nakaupo lang kaming lahat nang pumasok ang guro namin, agad akong nakaramdam ng kaba. Kampante naman ako sa mga sagot ko ngunit di ko maiwasang mag-alala na baka mababa lang ang score ko. Mas lalo pa akong kinabahan nang maalala ko ang mga kaibigan ko. Paniguradong hindi nag-review ang mga iyon at mababa na naman ang resulta ng test nila. Pang ilang beses na nangyayari ito. At kung ganun pa rin ang mangyayari ngayon ay baka hindi na kami magkakasama sa susunod na school year. Tahimik lang ako habang nakalapat ang isa kong kamay sa aking dibdib upang pakalmayan ang puso ko. Diyos ko baka atakihin na ako dito. Samantala nakita ko naman si Harvey na tahimik lang din. Hindi ko makita sa mukha niya ang kaba o takot man lang sa magiging resulta ng test niya. Mukhang sigurado na siya na magiging mataas ang score niya. Vi, you got 6 out of 100. You passed the test. Misty, you got 50. You passed the test, and Jade, you got 49. You didn't pass the test but since you're always present to my class I'll pass you. Saad ni ma'am na ikinaluwag ng paghinga ko. Salamat naman, hindi pa ako nakaka-recover nang marinig ko ulit ang boses ni ma'am. Anya, as expected you got 100. You're one of the student here in your section who got the perfect score. Congratulations. Nakangiting sabi ni ma'am habang nakatingin sa akin. Halos maluha naman ako dahil sa tuwang naramdaman at dahil na rin sa hiya dahil nakatingin at nagpalakpakan ang mga kaklase ko. Hindi ko na narinig pa ang mga sunod na sinabi ni ma'am at nakangiting nakatingin ako sa kawalan. Biglang nagbalik naman ang mga sinabi ni ma'am na ikinatalk ako. You're one of the student here in your section who got the perfect score. Ibig sabihin hindi lang ako ang naka-perfect score. Kakaiba ito dahil kadalasan ako lang naman ang nakaka-perpekto ng test namin. Isinantabi ko naman ang pagtataka at naging masaya ako dahil ibig sabihin lamang nito ay nag-i-improve ang klase namin. Unexpectedly Harvey, you also got the highest score. Congratulations to you and to Anya. Saad na naman ng guro namin na agad na nakapukaw ng atensyon ko. Si Harvey ang isa pang naka-perfect score bukod sa akin. Totoo ba ito? Natulala na lang ako dahil sa pagkagulat at pagkamangha. Narinig ko naman ang palakpakan at bulong ng mga kaklase ko. Bago pa lang pero nagpakitang gilas na. Pogi na nga, matalino pa. Mayaman, matalino at higit sa lahat gwapo. Siguro nung umulan ng kaswertehan ay nag-swimming pa to. Yan ang ilan sa mga bulong-bulungan ng mga kaklase ko. Napatingin naman ako kay Harvey at nakita ko ang seryosong mukha nito at nang makita niya na nakatingin ako sa kanya ay ngumiti ito sa akin. Agad naman akong nakaramdam ng kilig at inis, ngunit nang ibabaw pa rin ang kilig na ikinamula ng pisngi ko. Quiet class 1 have an announcement. Starting from Monday, you will have your own partner. It is because of what the head teachers said. They said it will improve your relationship with each other and your teamwork and creativity as well. We will have so many events na sasalihan nyo, and I'm sure all of you will enjoy it. So I'm gonna start to pair you all now. Mahabang salaysay ng guro namin. Natulala pa ako rito dahil hindi maproseso ng utak ko ang mga nangyayari dahil kinikilig pa rin ako. So any one of you who have suggestions kung paano natin kayo hahatiin, or kung sino ang gusto nyo makapartner, dabi ni ma'am, inisip ko na maging kapartner si Jade dahil sa aming apat siya lang naman ang tagilid ang grado kaya baka matulungan ko siya sa grado niya. Ma'am, I have suggestion. I suggest Anya to be my partner since I'm new to this school and Anya is one of the top rising student here. Maybe she can help me to grow and to be a good student as well. What do you think, ma'am?
Harvey suggested that made my cheeks go red. What are you doing, Harvey? Ayaw nga kitang kasama. Sounds like a good idea, Harvey. Okay, from now on you and Ava will be partner. Is that okay, Anya? Nakangiting tanong sa akin ni Ma. Akmang sisagot na sana ako nang sumingit na naman ang bida-bidarang si Harvey. She said yes ma'am, right, yes ma'am, it's okay for her. Saad nito na lalo kong ikinainis. Ano bang trip ng lalaking to? May problema ba talaga ta sa utak? Okay na ang lahat. That's all for today. See you on Monday. Pagpapalam ni ma'am. And I'm sure all of you will enjoy it. So I'm gonna start to pair you all now. Mahabang salaysay ng guro namin. Natulala pa ako rito dahil hindi maproseso ng utak ko ang mga nangyayari dahil kinikilig pa rin ako. So any one of you who have suggestions kung paano natin kayo hahatiin, or kung sino ang gusto nyo makapartner, dabi ni ma'am, inisip ko na maging kapartner si Jade dahil sa aming apat siya lang naman ang tagilid ang grado kaya baka matulungan ko siya sa grado niya. Ma'am, I have suggestion. I suggest Anya to be my partner since I'm new to this school and Anya is one of the top rising student here. Maybe she can help me to grow and to be a good student as well. What do you think, ma'am? Harvey suggested that made my cheeks go red. What are you doing, Harvey? Ayaw nga kitang kasama. Sounds like a good idea, Harvey. Okay, from now on you and Ava will be partner. Is that okay, Anya? Nakangiting tanong sa akin ni Ma. Akmang sisagot na sana ako nang sumingit na naman ang bida-bidarang si Harvey. She said yes ma'am, right, yes ma'am, it's okay for her. Saad nito na lalo kong ikinainis. Ano bang trip ng lalaking to? May problema ba talaga ta sa utak? Okay na ang lahat. That's all for today. See you on Monday. Pagpapalam ni ma'am.